ang ating pong tatalakayin sa mga sumusunod na mga linggo. Nandiyan lamang po, makikita niyo sa Light of Truth Ministry. Makikita po yan. Mababasa na po nyo yan bago tayo magkikita sa araw po ng Sunday. Welcome po ang lahat sa ating pong pag-aaral. Babasahin po natin ng buo itong ating pong foundation for today. Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians po tayo. Welcome po lahat. Verse 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Napakaalang pagpangkit ni Apostol Pablo ang pagdating ng Panginoon Jesus by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Dalawa po ito, ano? Yung gathering together unto Him, ito yung harapaso natin. Yung rapture na ating pinaniniwalaan. Pero yung nasa taas na pagdating ng Panginoon Jesus, ito yung 7 years Great Tribulation. Yung pinakahuli doon ay ang harapaso natin, yung rapture natin, yung ating pagkakatipon-tipong mananampalataya. Nauna po rito binanggit ni Pablo ang 7 years Great Tribulation, siyang araw ng Panginoon. That you be not so shaken para hindi kayo agad-agad natitinag sa kaisipan or be troubled, yung kayo ay mapapagabag, neither by spirit nor by word, kahit sa prophecy, kahit sa salita, kahit sa letter na galing sa amin, na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay malapit na. Dahil ipapakilala ko po sa inyo para maaninaw po ninyo ang unang Thessalonica. Sinabi doon ng Panginoon Jesus na babalik. Sinabi ng mga apostol na babalik ang Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na babalik ang Panginoon. At ito ay kilala natin sa katuroang harpaso. Amen? Yung rapture. At hinihintay nila yan noon. Lumipas sa mga panahon, nabagabag ang mga taga-Thessalonica dahil may mga katuroang umupunta sa Thessalonian Church na tungkol doon sa pagbalik ng Panginoon at ang paglitaw ng taong makasalanan. Kilala ito sa salitang Antichrist. Yung taong ililitaw sa takdang panahon. Ang kanyang paglitaw ay yung tinatawag nating 7 taong kahirapan na walang pangalawa. 7 years Great Tribulation ang tawag natin dyan. Ito po ay nasa aklat po ng Daniel, chapter 9. Lagi natin naririnig yan. That you may not associate in mind or be troubled, neither by spirit, ito yung prophecy, or by word, ito ay sa preaching, nor by letter, katulad ng sulat ni Pablo sa 1 and 2 Thessalonians na galing sa amin. As that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day, yung araw na yan, ang ibinibigay ni Apostol Pablo dito ay ang paglitaw ng taong makasalanan. Ang araw na yan, for that day shall not come except they came a falling away first. Babagsak muna, may babagsak ang sinasabi ng Apostol Pablo. At alam natin na nagbigay ako ng paliwanag dito na unang-una ay may pagbagsak muna.
Ang pagbagsak na ito ay ang pangdaigdigang ekonomiya ng daigdig. Babagsak ito. And that one sin be revealed. At pagkatapos nito, ang taong makasalanan ay mahahayag. Ang anak ng kapahamakan. Ang tawag dito sa Antikristo na ating kilala sa pangalan ni On ay taong makasalanan at anak ng kapahamakan. Tinatawag siyang anak ng kapahamakan dahil pagka dumating ito, siya ang unang-unang pasimulo at magpapalala ng kapahamakan ng lahat ng tao dito sa daigdig. Tinatawag siyang taong makasalanan dahil siya ang pasimulo pagdating ng araw. Pag siya ay lumitaw, siya ang magiging sanhi ng maraming kasalanan dito sa daigdig. Let no one deceive you by any means, for that day shall not come. Ang paglitaw ng taong makasalanan na yan ay hindi darating. Dahil darating muna ang pagbagsak at saka ang taong makasalanan na yan ay makahayag. At ang taong makasalanan na yan ay dinescribe before kung sino siya. Who opposite that exalted himself above all that is called God. Ang taong ito ay lahat ng tinatawag na Diyos, lahat ng sinasamba ng mga tao pagdating ng araw ay hindi niya kikilalanin dahil ihahayag niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Who opposed and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he is God as God seated in the temple of God and showing himself that he is God. Pupunta siya doon sa Israel, dahil nandun po yung temple ng mga Hudyo, ang temple ng Diyos ay nandoon, at doon ihahayag niya ang kanyang sarili na siya yung hinihintay ng mga Hudyo, na siya ang Diyos. Remember you not that when I was with you, sinabi ko na ang mga bagay na ito sa inyo. Nababasa ba natin ito? Remember you not that when I was yet with you, I told you these things. And now you know what withholden, that he might be revealed in his time, withholden. And now you know what withholden, that he might be revealed in his time. Tignan niyo mabuti ang kanyang mga salita. Ang idinidiin na Apostol Pablo dito ay yung paglitaw ng taong makasalanan. Ngunit ang sinasabi niya, hindi siya maaaring lumitaw. And now you know what withholdeth, that he might be revealed in his time. The mystery of iniquity that already worked. Sa panahon ng mga apostol, ang pagsagana ng katampalasanan ay kumikilos na sa panahon na yan. Dahil ang sinasabi ng Apostol Pablo, already worked ito. For the mystery of iniquity that already worked. Kumikilos ito. Lamang ang sinasabi ng Apostol Pablo, only the who now letteth will let. Only he whom now letteth will let until he be taken out of the way. Mayroon kong pumipigil sa kasamaan na yan. Kung may kasamaan man na gumagalaw na doon, mayroon pumipigil dyan. At ang sinasabi niya ay pagka ang pumipigil na ito ay matanggal na doon sa daraanan ng napakasamang tao, ang bad boy na ito. And then shall the wicked be revealed. Ang taong makasalanan ay maihahayag. Magkakaroon na ng pandaigdigang off-taking sa taong ito. Maihahayag ito. Nag-concentrate ito si Pablo doon sa paglitaw ng Antikristo. Iyan ang kanyang ibinidiin sa mga taga-Thessalonica. At likod doon sa paglitaw ng Antikristo dito, na kanyang ibinidiin sa kaisipan ng mga mananampalataya sa Thessalonica, mayroong isang bagay pa na ipinapapansin dito ng Apostol Pablo, yung pumakadlang sa paglitaw ng
taong kasalanan. Hindi yung pagpumiglas noong Antikristo hindi kayang hindi siya talaga nakakagalaw dahil may humakaglan sa kanya. At ang humakaglan nito ayon kay Pablo ay mas malakas kaysa kay Antikristo. Kaya ang kasalanan na umiikot sa panahon na yan ay hindi rin ito gaano nakakakilos. Lalo na yung Antikristo hindi talaga makalitaw dahil ang buong ligdig noon pa man may uwang-uwang na napakahirap, may pangalawang bigmaan na nakaraan na napakahirap. Gusto na ni Satanas at ang kanyang mga kampong na itaw ipakita lahat ang kanilang kapangyarihan. Ulit ang sinasabi ng Apostol Pablo, may pumipigil dito. Ngunit pagka ang pumipigil dito ay maalis na doon sa daraanan ng taong ito, lalabas na ihahayag na ang tao. Ang mula nung binitawan ni Apostol Pablo kasama ang mga apostol, ang katuruan na yan tungkol sa harpazo, yung tinatawag nating rapture, yung pagdating ng Panginoon, yung tinatawag natin 7 years Great Tribulation, at saka yung isa lahat ay yung pumipigil dito. Napakarami ng mga theologians, mga dalubhasa sa banal na kasulatan, ang sumisilip dito, kung sino itong pumipigil na ito. At ito ang gusto ko rin tignan ngayon na kasama ko kayo, yung pumipigil sa paglitaw ng taong kasalanan. Buksan natin ito dahil pagka hindi natin ito mabuksang maigi, ay magdudulot ito nakiyakang pag-asa doon sa pagdating ng Panginoong Yesus. Let me read. Kailangan mabuksan natin ito hanggang kaya natin. Verse 2, chapter 2, verse 2, that you be not shaken in mind. Yung sona, yung magaling na namumove ang iyong kaisipan. Yung bang natutroubled kayo. Nagbubunga ito ng pangamba sa ating sinasampalatayanan. At ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoong Hesus ay magiging walang katiyakan pagka hindi natin ito nabuksang maigi yung sinasabi ng Apostol Pablo. Yung gusto kong mabigyan natin ng linaw yung pumipigil sa paglitaw ng taong makasalanan. Nandiyan ba yung title na yan? Kaya sinasabi ko mula noong nabitawan na ang katuruan ito ay umani na ng maraming kamalian ang bahagi ito ng kasulatan. At pagka ito ay hindi mabuksang buti, katulad ng sinasabi ko ito, ay totoo kong ang ating paghahanda bilang isang handa sa pagdating ng Panginoong Hesus ay malalagay sa walang katiyakan. Ay sinasabi na Apostol Pablo sa chapter 2, verse 2. Kaya hanggat maaari, maihayag, mailatag natin sa buhay ng mga mananampalataya ang tamang katuruan tungkol sa paglitaw ng tao suwain at ang umipigil dito. Dahil sa ngayon talagang bagabag na ang buong daigdig. Na naman ngayon, dahil alam niyo naman ang sa silangan, ay kahit napakalayo ang silangan sa atin, ay hindi may tatago na nababagabag tayo. May tako. Ngunit ang banal na kasulatan ay sapat para aliwin tayo sa bagay na ito. At pagka ito hindi natin napagtanto, ang katotohanan na sinasabi ng Apostol Pablo ay sinasabi mo sa inyo. Sa gabi't araw, may takot tayo. Ngayon po, tignan natin, nandiyan ba yung video natin? Isa sa mga teacher diyan sa United States na kilala, isang napakadampuhan ng iglesia ang hawak nito. At kanyang ipinaliwanag mabuti at pinakilala sa kongregasyon na ang humipigil doon sa paglitaw ni Antikristo ay ito ang kanyang sinasabi. Tignan nyo yung pumipigil. At saka natin ibibigay mamaya. The Antichrist
hindi maaaring mahayag hanggat may pumipigil ang sinasabi niya. Doon sa pinakahuli nito, tawag sa bagay nito kung medyo na ano na tayo, na papunta na tayo sa huli. Pero nagbanggit pa rin siya na ang iglesia ang pumipigil. Pagka inalis na ang iglesia, lilitaw na rin ang taong makasalanan at magsisimula ang kilala nating 7 years Great Tribulation. At pagka nagkaroon na ng tinatawag nating rapture, tatanggalin na ang iglesia. Dahil ang iglesia ang pumipigil kay Antikristo, saka na rin lilitaw ang Antikristo. Kaya ang maraming paniniwala na ang talagang pumipigil, may puwersa na hindi kaya ni Antikristo, ni Satanas, ay ang iglesia. Titignan natin. Gusto kong ipakilala ang iglesia ng bahagya sa inyo. Ayon doon kay Paul doon sa 2 Corinthians chapter 11. Tignan natin ang iglesia. Kung ano ang iglesia sa buhay ng Panginoon Jesus. Sabi ni Pablo dito sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians chapter 11. Ako ay may takot na sinasabi ng Apostol Pablo. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband. Pinag-aasawa niya ang iglesia sa iisang lalaki. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ang nobyo ng iglesia ay si Kristo. Amen? At ang kinatatakot ni Apostol Pablo ay magmisan ang babaeng ito. Walang iba ang iglesia sa harapan ng Panginoong Jesus. Dahil ang ginagawa ng bumisikap sa Apostol Pablo na mapanatili ang kalinisan ng iglesia. Ngunit may mga maling tagapagturo na pumapasok sa Corinthians. At kanyang itinatatakot na kung paano, sa verse 3, kung paano ang si Eva noon ay naninilang ng ahas, ay baka naninilang din kayo. At yung kanyang plano na ipag-asawa ang iglesia kay Kristo, sapagkat yun ang kanyang nobyo, ay mawawalan ng kabuluhan. Ang iglesia ay ang nobya ni Kristo. Ephesians chapter 5, basahin po natin sa 24. Try po natin na ipakilala ang iglesia. Let me try in verse 24. Try na po natin kung siya ba ito. So chapter 5, chapter 5, verse 24. Therefore, basahin po natin. Uunahin ko na po sa 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Noong binabanggit ni Apostol Pablo ang lalaki at ang babae, nagbabanggit si Apostol Pablo si Jesus at ang iglesia. Tuwahan natin. Nung nagbabanggit ang iglesia at ang Panginoong Jesus, binabanggit na rin ni Apostol Pablo ang lalaki at ang babae. For the husband is the head of the wife, katulad itong si Kristo na lalaki doon sa kanyang nobyang babae. Sundan po niya ako. Ibinapakita na po si Pablo ng iglesia ang babae at ang nobya niya ay si Kristo. Therefore, the church is subject unto Christ. Kaya dahil ang lalaki na si Jesus ang leader ng iglesia, so ganoon din yung lalaki doon sa kanyang asawang babae.
ay pasakot din. Pagka nagbanggit sa Apostol Pablo ng asawang lalaki at sa asawang babae, binabanggit itong si Jesus na siya rin yung lalaki at binabanggit din ng iglesia ay siya rin yung babae. Kakuha mo niya ito. And therefore the church is subject unto Christ sapagkat ang tunay na isang babae ito na one day ay nakakarap sa kanya. So let the wives be their own husband in everything. Husband, love your wives as Christ also loved the church. Si Kristo ang nobyo ng church. Ano ba? Kaya habang binabanggit ni Apostol Pablo ang tungkol doon sa babae at sa lalaki, ang kanyang layunin pala ay sinasabi niya kung bakit niya binabanggit ito. Ang layunin nito ay ito. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Kung binabanggit man ni Pablo ang lalaki, babae, kung ano meron sila, ay ang totoo niyan ay tungkol sa iglesia niya ito binabanggit. Si Kristo ang nobyo at ang church ay ang kanyang nobyo. Now, gaano katotoo yung sinasabi ng preachers na ang humahadlang doon sa paglitaw na Antikristo ay ang church. Pwede po yung text natin, pakilitaw natin. Ang pumipigil sa paglitaw ng taong makasalanan. Saan yung text natin? Hindi yung mga ano na. Itaas natin. Taas natin. Kung patungkol doon sa humahadlang na mas makapangyarihan kaysa kay Kristo ay hindi siya makalabas. Hindi siya makalitaw-litaw. Kung tungkol sa bagay na yan, ang Thessalonica ay bihasa kung sino yung pumipigil na yan. Let me show you. Hindi katulad ng churches sa henerasyon ito na kakapakapa. Pero ang Thessalonica ay na sinasabi ng Apostol Pablo, nung kasama niyo ako, kasabi ko na yun sa inyong lahat. Verse 5, remember you not, that when I was yet with you, I told you these things. Sabi ko na sa inyo na lahat yan, ang tungkol doon sa paglitaw ng Antikristo, ang pagdating ng Panginoon, at yung kung sino yung humakawak sa Kanya ng makapangyarihan. With you, I told you these things before. And now you know what withholdeth. Alam niyo kung sino yung humakawak niya. Kilalanin niyo kung sino yung humakadlad niya. Dahil sinabi ko na yan sa inyo. Ngayon, ang iglesia, even the teachers, preachers of the gospel today, hindi ito tiyak kung sino itong humakadlang na ito sa paglitaw ng Antikristo. Ang Thessalonians, alam nila kung sino yung humakadlang niya. Maaari ba natin makilala ngayon yan? O baka magkamali naman tayo? Ang sinasabi ng preacher na yun ay ang iglesia ang humakadlang. Sapat ba kapangyarihan ng iglesia? Sapat ba kapangyarihan ng gobyerno upang pigilan ang pagsagalan ng kasamaan at ang paglitaw ng Antikristo ito? Dahil alam nyo yung pumipigil dyan. Kaya hindi siya makalitaw-litaw. Dahil may talagang humakadlang sa kanya. Ano natin. For the mystery iniquity that already worked. Only, tignan nyo ito kung tama. Kung tama yung aking babanggitin sa inyo kung sino yung makamu kayo mamang timba-timba. Kung tama yung preacher kanina o yung ibubukas ko sa inyo. Nasabi niya ay ang iglesia. Pero masasabi ko sa inyo, hindi kaya kung mamagawa, ayun o, lalaki ito, brethren. Hindi siya babae.
tingnan nyo yung pronoun ba ang tawag natin yan? Lulundag ako. Hindi pa lang iglesia. Hindi babae yung iglesia ang turing. Ayun o. Ayun. He. Tama? Only he now will let until he ulit. Hanggat hindi natatanggal ito sa daanan ng Antikristo. Pagka natanggal na ito, pagka tinanggal na, then, ang taong makasalanan ay makakaya. Tama? O di lalaki ito. Sino kaya sa palagay nito? Sa aking palagay, sapagkat ito mula pa, ang lalaking ito walang iba ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang may sapat na kakayanan para hawakang mabuti ang pagsagana ng kasamaan at ang pagbitaw ng Antikristo. Papatunayan natin na ito nga ang banal na Espiritu. Mula pa, saan ba ako mag-umpisa? Mula pa, hindi makapag-umpisa. Nung, tignan nyo, nung nagpasimula ang Panginoong Jesus sa kanyang ministeryo, sa Lucas 2, bumaba na ang banal na Espiritu sa kanya after his baptism. Sa chapter 2 yan, mababasa nyo. Sa chapter 3, mababasa nyo. Kaya medyo malayo na tayo kung ang church ang makawak. Dahil nobya yan ni Jesus. At itinuturing na babae siya na mas malakas ang pumipigil sa kanya. Kaya pupuntahan natin yung sinasabi ko na ang banal na Espiritu ang pumipigil sa kanya na may sapat na kakayanan. Nung ang Panginoong Isus ay mabautismohan, ibabalik ko sa inyo. Lalo na sa chapter 3, sa chapter 3 ng Luke. Bumaba ang banal na Espiritu mula sa langit, ayon kay Juan. Bumaba ang banal na Espiritu mula sa langit. Pansin niyo ang salita niyo. Ang banal na Espiritu hindi pagala-gala dito sa daigdig. Galing ang banal na Espiritu mula sa langit dahil nagbukas ito. Pagkatapos, nung mabautismohan si Jesus na ating Panginoon sa tubig. At pagkatapos nung bago na siya nagsimula sa kanyang gawain sa chapter 4 ng Luke, nagsimula na siya, pumunta siya sa isang sinagoga at ang sinasabi niya ay naghayag na siya ng ganito. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasabi. The Spirit of the Lord is upon me, for He hath anointed me. Pinahiran ako ng Diyos na kanyang Espiritu. Nandun ang yung banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay nagbigay sa kanya ng authority to preach the gospel, to heal the broken-hearted. Upang palayasin ang mga gawain ni Satanas, ang nagbigay sa kanya ay ang banal na Espiritu. Mula noon, ang banal na Espiritu, nagsimula ang Panginoong Isus noong 30 years old siya, no? 20 years. Kaya ang baptism ng Holy Spirit, kaya ang sinasabi. Ang banal na Espiritu dumating kay Kristo noong 30 years po siya. Galing doon sa langit, huwag yung kalilimutan. Hindi ako magkamali sa chapter 3, verse 22 po ito. Nung bumaba ang banal na Espiritu from heaven. At dahil ang mga tao noon ay namamangha, bagamat maraming ginagawa si Jesus ng kababalaghan, ay hindi nila matanggap na yung kakalubilo nila noon na tao niyaan na galing sa isang makirap na pamilya, ay siya yung magtatangga, yung may lakas loob na sabihin, ang kasulatan ito ay naganap na sa ibang harapan. Alin? Yung siya yung Bisaya na kinaroroonan ng banal na Espiritu. Kaya nung sinisira ng Panginoong Isus ang kanyang mga gawain, itong gawain ni Satanas. Dahil sinasabi niya, 1 John chapter 3, verse 8, dumating si Jesus dito sa lupa upang sirain ang gawain ni Satanas. At ito'y sa pamamagitan ng dalawa ng banal na Espiritu.
Sinasabi nga ng mga tao noon na siya ay isang impostor. Sinasabi nila na napakarami mga kasinungalingan na ginagawa ni Jesus. Lalo na doon sa pagpapalayas ng mga demonyo at pagpapagaling ng mga may sakit. Pero sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanila ay, kung binalaya ang inyong mga anak mula sa mga karamdaman, ay ang banal na Espiritu, ang kanyang kamay, ay siyang gagawa. Maalala niyo ito? The finger of the Holy Spirit ang sinasabi niya. At ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa iyo. Bawat gawa ni Jesus na kababalaghan ay ang galaw ng banal na Espiritu. At bawat gawa ng banal na Espiritu ay ito yung sumisira doon sa gawain ni Satanas. Siya ang pumipigil noon pa ang banal na Espiritu upang hindi tuluyang lumago ang gawain ni Satanas. Lalo na yung sa paglitaw ng Antikristo. Sapat ang kakayanan ng banal na Espiritu upang pigilan itong Antikristo ito. At pagkatapos ito, brethren, kung ang sinasabi ng banal na kasulatan ay, and then shall the wicked, and until he be taken out of the way, hanggat alisin ang pumipigil doon sa daan ni Antikristo, hanggang doon sa maalis ito. Bakit? May panahon ba na dumating siya? Kung meron siya doon na tumitigil o pumipigil, may panahon na simulan nung banal na Espiritu na pigilan ito. Naintindihan nyo? Kung may panahon na ang banal na Espiritu ay hindi na niya pipigilan ang Antikristo, kailan nagsimula ang banal na Espiritu na pinipigilan ang galaw ng kasamaan? Kailan siya nagsimula? At ang sinasabi niya ay matatapos ang kanyang pagpigil dito dahil tatanggalin siya dyan sa daraanan ng Antikristo. At pero ang tanong natin, kailan siya nagsimula? Nagsimula ito sa araw ng Pentecostes. Bumaba ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes, sa buhay ng mga apostol, sa Gawa chapter 2, 1 and 2 numbers. Number 1 and number 2. Pababasa natin doon sa panahon ng Pirit para magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa ating mga sinasabi. Chapter 2, verse 1. And when the day of Pentecost, ang araw ng Pentecostes ay ang pangatlong malalaking piyesta ng mga Hudyo. Una ay ang tinatawag nating araw ng Pasko. Pangalawa ay ang piyesta nilang tinapay na walang lebadura. Pagkatapos ito ay ang Pentecostes. Ito ay yung panahon ng anihan. Ang araw ng Pentecostes, bumaba ang banal na Espiritu. Tignan na natin ulit. And when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven. Remember this. Pakinggan niyo mabuti. Mayroong tunog na galing doon sa langit. Hindi galing doon sa bansang ito, hindi galing sa bansang yan, hindi galing sa bansang ito. Kundi ang sinasabi dito ay, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Galing ulit sa langit ang banal na Espiritu. Nakuha niyo ito, brethren? Galing sa langit. Bakit? Bakit siya galing sa langit? Pakinggan niyo mabuti. Noong si Jesus, nung dumating na ang banal na Espiritu sa Kanya, ay meron siyang mensahe sa mga tao. Siya lamang meron ng banal na Espiritu nung siya ay nasumpay. At ang sinasabi niya, meron siyang announcement noon sa John chapter 7:37 hanggang 29, yung namin second, ay ang sabi niya ay, kung sino mo nauuhaw, ay lumapit sa akin, at ibibigay ko ang kanyang kauhawan ay mawawala. Pero sinasabi niya rito ay yung kung sino sasampalataya kay Jesus ay ibibigay niya ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay hindi pa ibinibigay sa sino man noon. Hindi pa ibinibigay noon na kay Kristo pa lamang. Noon. Let me read. At makikita natin yung ang banal na Espiritu ay
humaglang na kay Antikristo nang mas maaga sa panahon ng ating Panginoon Jesus. Let me read in 37, in the last day, that a great day of the feast, meron namang piyesta rito, tapos na rin yung piyesta natin sa Dalan. And the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirsts, let him come unto me and drink. And he that believeth in me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of the living water. Katulad ng sinasabi ng mga nakasulatan, ang sino magsasampalataya kay Jesus ay darating sa Kanya yung tinatawag na rivers of waters. Ito pala, but he speak he of the Spirit, sinasabi niya ito sa banal na Espiritu, which they that believe on Him should receive. For the Holy Ghost was not yet given. Hindi pa binibigay sa panahon na yan dahil na kay Kristo yan. Because that Jesus was not being or yet glorified. Hindi pa kasi si Jesus ay muling nabubuhay ng muli. Sa kalaman, ang banal na Espiritu, ibibigay pagkatapos ng kanyang resurrection. Dahil nung hindi pa nag-resurrect si Christ, ay hindi pa rin ibibigay sa sino man, kahit sa mga apostol ay hindi pa rin ibigay. Ngunit, nung namatay si Jesus at nag-resurrect, yung banal na Espiritu, tumaas ulit. Pakinggan niyo ako mabuti. Bumaba ang banal na Espiritu, lumabautis man si Jesus. Bumalik ang banal na Espiritu noong si Jesus ay muling nabuhay ng magulit. Paano mo masabing bumalik yung pastor? Makita niyo sa Gawa chapter 2, galing siya sa taas. Amen? Kaya sinasabi kong malinaw, walang pag-alinlangan, bumalik ang banal na Espiritu doon. Kaya nung dumating ang banal na Espiritu sa mga apostol, ang sulat ni Lucas, galing doon sa langit. At tumutunog ng napakalakas na tunog nung siya ay bumaba. Hindi niya, tumutunog siya. At mula noon, brethren, ang paghadlang sa gawain ni Satanas ay kinukontrol ng banal na Espiritu. Pastor, kailan yung ang banal na Espiritu yung matatangkap? Magmula na noong gumawa ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya sa panahon ng Pentecost, nagsimula ang banal na Espiritu na kontrolin ang kasamaan. At ang pagkontrol nito ay hanggang doon sa eksaktong panahon ng taong makasalanan. Kailan, Pastor? Kailan talaga mawawala ang banal na Espiritu? Mawawala ito. Matatanggal sa daanan ni Antikristo. Sa araw na ang mga mananampalataya ay muling mabuhay na maguli. Nung nabuhay na maguli si Jesus, umakyat ang banal na Espiritu. Bakit siya umakyat, Pastor? Dahil ang bumuhay kay Jesus ay ang banal na Espiritu. Kaya nung umakyat si Jesus, umakyat na rin ang banal na Espiritu. Let me read. Romans chapter 8. Kaya sinasabi ko rin naman sa inyo, aakyat ulit ang banal na Espiritu pagka ang mga mananampalataya ay muling mabubuhay na magbalik mula sa mga patay. Kung ganun, Pastor, mula sa araw ng Pentecost, yung piyesta nito, bago natin, at pagkatapos natin banggitin na ang banal na Espiritu ang bumuhay kay Kristo Jesus, siya rin daw ang bumuhay sa atin pagkatapos natin mamatay, kung ilang taon pa ang paghihintay, ay siya rin ang bumuhay sa atin. Let me read in 15:51 verse 52. Behold, I show you a mystery. Hindi tayo lahat ay mamamatay o iibig. We shall not all sleep, but tayo lahat ay all be changed. Magbabago tayo. In a moment, in a twinkling of an eye, sa isang sandali, sa isang mata,
And the last trump, for the trump shall be sound, and the dead shall be raised incorruptible. At tayo naman na buhay ay babagugin tayo. Kung darating yung tinatawag nating harpaso, na dinagnan ang mananampalatayang buhay pa siya, ay babagugin na lamang ito ang kanyang katawan. Pero pagka naratnang ka, na namatay, ibabangon yung katawang patay. Kukuha po niyo ito. Ito ay sa panahon ng harpaso. Nililinaw yan ni Pablo doon sa Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse 17 and 8. Na muling bababa si Jesus diyan sa air, sa tangatan ni Lucano. At ang mga kay Kristo, yung mga namatay kay Kristo ay bubuhay muli. At dadalhin diyan sa taas. At pagkatapos noon, ay dadalhin na doon sa kalangitan. Pagka dumating yung tinatawag natin rapture, aakyat ulit ang banal na Espiritu. Kasabay din natin ang banal na Espiritu na aakyat doon sa langit. At yun na, yung panahon na lilitaw ang Antikristo. At ito na nga yung tinatawag natin 7 years Great Tribulation. Ang mensahe ito na sinasabi na Apostol Pablo ay maliwanag sa mga taga-Corinto, sa mga taga-Thessalonica, yung taong pumipigil. Huwag niyong aalisin na inyo sa inyong kaisipan. Walang sapat na reliyon, walang sapat na gobyerno dito sa daigdig. Ang maaaring pipigil kay Antikristo. Kundi ang banal na Espiritu sapagkat noon pa ngayon, ang banal na Espiritu na kasama ng mga apostol at ang mga propeta, ang Panginoon Jesus. Pumipigil sa kanyang mga gawain, kabalatutan. Bakit niya pinipigilan? Pagkakita niyo sa tanong, bakit pinipigilan ng banal na Espiritu ito? Upang hindi sumagana ng labis ang kabalatutan, ang kasamaan. Dahil pagka lumitaw na ang taong ito, ang panahon na pagka siya ay lumitaw, ang pag-ibig ng marami ay maiibsan. Sasagana ang kabalatutan. Let me read in Matthew chapter 24. Pagka lumitaw na po kasi ito, ito ang dahilan kung bakit pinipigilan siya ng banal na Espiritu. Sinabi ni Jesus na sa loob ng 7 years Great Tribulation ay ito mangyayari. Pagka nandyan na lumitaw na ang Antikristo, tignan na ang mangyayari yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga Hudyo. Ito rin in 24 verse 10, Matthew 24 verse 10, and then shall many be offended. Sa panahon na yan, dahil napakahirap, dahil panahon na ito ng paglitaw ng Antikristo, marami nang matitizod at magkakanunuhan sila sa isa't isa. At ang galit ng bawat isa ay mananagal. Magagalit sila sa kanilang kapwa dahil sa sagana. Betray one another. Ito, because of iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Sa panahon na yan, pagkat pilitin ng Antikristo na lilitiro siya, ang pag-ibig ng marami wala na. Kakunti na lamang ang matitira ang iibig. The love of many shall wax cold. Dahil sasagana ang kasamaan sa panahon niya. Kaya pagka naiwan ka, pagka dumating na talaga ang rapture, yung huli ng Jesus, ang mga tunay na mananampalataya, pagka naiwan ka, sigurado hindi ka nakasama. Wala, naiwan ka maroon, kami ka nakasama. Ito ang mararanasan. Ang kasamaan ay sasagana. Kaya pinipigilan ng gano'n na lamang ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu, tinitimpla niya ang mga pangyayari dito sa daigdig. At pagka, bakit pastor? Bakit pinipigilan niya? Dahil ito ay hindi pa tamang panahon. And then siya the wicked. For the mystery of iniquity that already worked, only he who now liveth will let, until he be taken out of the way.
And then, sa the week will be revealed. Walang dahilan nito ay hindi pa ito ang sapat na ipinanapala ng Diyos na kanyang panahon. Dahil ang kasamaan kasi kahit wala sa panahon, ay ginagawa niyang panahon. Ngunit dahil may tumikimbang, isang makapangyarihang lakas, ang iba ang banal na Espiritu, hindi niya magawa ang lumitaw sa kanyang kagustuhan ng panahon, kundi sa takdang panahon na itinagda ng Panginoon. Lilitaw ang taong makasalanan. Dahil may tumatawag sa akin sa ibang bansa, ito ba yung panahon present in Great Tribulation? Sabi ko na ayaw. Huwag kayong maglulumihan. Dahil alam ko namang ang banal na Espiritu ay umahawak ng mahigpit. Nandun siya sa daan ni Kristo. Hindi yung kanyang pagpupunigas ay hindi magyayari. Pinag-iingat tayo ng mga kasulatan tungkol dito yung sinasabi ng Apostol Pablo sa verse 2, 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, para hindi kayo matinag. Sumulat si Pablo at ang sulat niya ito nga, para ang isip natin ay hindi matinag ng anumang pangyayari dyan sa silangan. Magmahal na ang lahat. Huwag lang matinag ang ating kapanatagan tungkol sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Maganda na yung challenge. Ang daigdig niya, mayroong siyang panlaban. Kahit gawin mo pang mas mataas ang gasolina ng 100, kayang-kaya yan. Yung red horse na 130 na, iniinom pa namin. Yan pa kayang pagtaas ng gasolina. Kung mayroon silang ganitong motivation, ang daigdig, bakit tayo parang walang ganung pagpapalakas sa ating sarili? Pinapalakas sa Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica na hindi mangyayari ang araw na yan na kinakatakutan ng buong ligid. Amin, tayong mga mananampalataya, tayo yung nakakalam. Hindi lang yung nakakalam, tayo yung buo ang loob na kahit mangyayari ito sa buong ligid. Mayroon tayong inaasahang pag-asa na hindi tayo papasok doon. Hindi tayo pagkakarian ni Antikristo. Kukunin tayo muna ng banal na Espiritu. Muli tayo bubuhayin. Kung mararamdaman tayo ng harpas o ay buhay tayo, babaguhin naman tayo. Panahon na para mabago ang ulo ito. Diba? Ito ay pabagsak na. Laging nagkakasakit. Pabagsak na ito. Pero pagdating ng araw na yan, bago lumitaw ang Antikristo, yung pinapag-asa natin na hindi natin nakukuha dito sa daigdig. Yung material na hindi kayang kunin dahil meron tayong hindi kaya, ay mangyayari ito ng lahat. Ang pinapag-asa natin. Tinatanggal niya Apostol Pablo ang kanilang mga takot. At ang sinasabi niya, huwag kayong padaya ng sima. Makikita nyo yung October ba yun? October ba yung... September 23, 24 yata na may isang black man na nag-prophecy na si Jesus ang darating. Kaya pumunta sila doon sa gubat. Kaya naglulundag sila na gano'n. Oo, dahil alam nila, yung prophet nila, totoo. Hindi bumaba sa Jesus. Kung bababa, bakit pumunta ka pa doon sa gubat? Kukunin ka naman kahit nasa syudad ka, di ba? Bakit pumunta ka pa sa gubat? Di ba noon, halos lahat ng churches sa Isabela, sa Pilipinas, nung may propesya ulit na darating si Jesus, nagkakatipon-tipon sila ulit. Magdamag silang kumakanta, nagrararata, gumagano sila lahat. Ay, hindi ka naman kakatipon, kahit nandiyan na sa bahay, kung nandiyan na yung pasok, kukunin ka. Bakit kailangan ka pang makikipagtipon-tipon? Diba? Ito na sinyalis na walang kaalaman sa banal na kasulatan. Kaya pinag-iingat itong si Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica na sinasabi na let no man deceive you in this matter.
ang isa sa mga mahigpit na relihiyon dito sa Pilipinas, I don't know, sa ibang bansa, ay ang Baptist. Hindi sila nakikipaghabuhan dito. Dahil pinuprotektahan nila yung kanilang doctrine. Na kahit ang kanilang doctrine ay may mga malalaking mga differential. Pero may iingat sila. Kaya pinag-iingat ko rin kayo. Ako kahit, iyan ang presidente. I don't like. Ayaw ko. Ayaw na lang. Ayaw ko mabahiran ng katuruan na yung ating inaakala natin magdadala sa atin ng perfection. Kaya pinag-iingat na Apostol Paulo dito sa verse 3, ang 2 Thessalonians 2 verse 2, mag-iingat kayo mabuti. Doon din sinasabi ng Panginoon sa Matthew 24, na sinasabi, mag-iingat kayo mabuti. Sa 3 verse 15 ng 2 Thessalonians 3 verse 15, sinasabi niya, hawakan niyo mabuti ang katuruan na naituro ko sa inyo. Stand fast. Tumayo kayo mabuti. Hawakan niyo mabuti ang mga katuroan na itinuro ko sa inyo. Ito ay tungkol sa mga bagay, yung mga pagpisiya, na sa huling panahon. Kaya brethren, dahil wala pa ang bagay na yan, at nag-ooperate pa ang banal na Espiritu, samantalahin natin na ang banal na Espiritu ay kasama natin. Gumawa tayong ano ang gusto ng banal na Espiritu. Malaya tayong magdagdag kung ano pang mabubuting bagay na dapat natin gawin. Ang sundin ang Diyos, kung ano man ang kanyang nais sa ating buhay. Dahil malaya pa rin po tayo. Amin, huwag kayong mabagabag. Kung ang Pilipinas man ay nakakaranas din ng ganyang hindi may raman din yung ano? Madamay siya sa sigarutan mo sa silangan. Huwag sanang maapektuhan ng ating paniniwala dahil ito ang nagpapalakas sa atin. Ang pumipigil ay hindi pa natatanggal. Napakalakas pa yun. Hindi lamang pigilan ang masamang gawain, kundi malakas siya sa ating buhay para gawin natin ang mga bagay para kailangan tapusin natin. Amen? Ako kayo DJ dahil krik na yun na tayo, krik na yun nyo. Krik na yun nyo, nadidirik na yung videos. Sige po, tayo po ay manlalaki. Laki ng Diyos na nasa langit, sa kanan ng aming Panginoon Jesus. Pinaningin mo na ako namin sa lahat ang iyong pagbabalik. At ang isa pa rito ay iwasay pa rin po kami hanggang ngayon. Dahil ang banal na Espiritu ay namamagitan pa dito sa daigdig. Libag doon sa siya ay namamagitan dito sa daigdig upang hawakan mabuti ang pagsagana ng katampalasanan ay ang banal na Espiritu ay nasa aming buhay upang tuluyang gamitin kami at mabigyan kami ng kapangyarihang ipakayat ang salita. Nabigyan kami ng banal na Espiritu na lumakad na may kabanalan. Kaya dakilang Diyos, ang panahon ito ay gugugulin namin hanggat ang banal na Espiritu ay kasama namin dito sa daigdig. Salamat po dakilang Diyos sa ngalan ng aming Panginoon Jesus.